May iba pa bang gustong itanong? Sa totoo lang, may isa pa akong tanong. Hindi ko lang alam kung alam mo ang sagot. Itanong mo nga. Baka sakaling alam ko. Marami na kaming mga tagapagtanggol laban sa demonyo na nagsasaliksik sa kasaysayan ng martial arts ng Dragon Kingdom. Marami sa mga ito ay hindi alam ng karaniwang tao. Nasaksihan ko na ang lahat. Dapat mas marami akong alam kaysa sa karaniwang tao. Alam mo ba ang pinagmula ng lupain ng Dragon Vein? Tungkol lang iyan sa inyo sa angkan ng Ye. Hindi ko naman sinabi sa iyo. Ang lupain ng Dragon Vein ay sa totoo lang isang patak ng dugo ng banal na dragon na nahulog sa Blue Star. Sa mas tumpak na sabi, nahulog ito sa Dragon Kingdom. Ang bagay na iyan dapat mas malinaw sa inyo ng 4 na dakilang angkan kaysa sa akin. Dahil ang lupain ng Dragon Vein ay binuo ninyo kasama ang mga sinaunang emperador. At hanggang ngayon, kayo pa rin sa 4 na dakilang angkan ang nagbabantay nito. Hindi iyan ang gusto kong itanong. Ang gusto kong malaman ay, saan galing ang dragon na nasa loob ng bibig ninyo? At saan ito napunta? Isang patak ng dugo niya ay nakakayang magtipo ng napakalakas na kapangyarihan ng Dragon Vein. Gaano ba kalakas ang dragon na iyon? May isa pang tanong na dapat palawakin. Saan ba nagmula ang martial path? Sa mga sinaunang alamat, ang mga Diyos at immortal ba ay mga nagsasanay rin ng martial arts? Ang mga tanong na iyan, marami sa mga ito ay wala sa tala ng kasaysayan. Tungkol sa dragon na iyon, may ilang salaysay naman. 3,000 mahigit na taon na ang nakalipas. Noong hindi pa sarado ang daan sa pagitan ng dalawang mundo, madalas lumilitaw ang mga dragon sa Blue Star. Kung hindi rin magiging dragon ang ginuhit sa selyo ng Dragon Kingdom. Sa palagay ko, ang dragon na iyon ay galing sa espiritong daigdig. Kung gaano ito kalakas, walang tala sa kasaysayan. At ang mga Diyos at immortal sa mga sinaunang alamat na sinabi mo. May bahagi talagang umiiral. At may bahagi ring maaaring wala. Pero ang sinasanay nila ay hindi martial arts, kundi paglinang ng immortalidad. Ang pagpapaamo ng mga hayop na espiritu ay isa ring sangay sa sistema ng paglinang ng immortalidad. Hindi lang martial arts ang meron sa mundong ito. May iba pang daan din. Halimbawa, ang hunyuan mantra na sinasanay mo. Ang lumikha nito ay tinawag na hunyuan na immortal. Kaya isa siyang nagsasagawa ng paglinang ng immortalidad. Kaya sa napakaraming taon sa mundo ng martial arts, lagi nang inakalang ang hunyuan ay isa lamang kasanayan sa paglinang ng immortalidad. At walang kinalaman sa martial arts. Pero ngayong napagtagumpayan mong sanayin ang hunyuan mantra, dapat magbago na ang pananaw na iyan. Kung may oras ka, pwede kang pumunta sa hunyuan pa sa bundok ng hunyuan. Pwede ka sa hunyuan pa sa bundok. Doon ang pagsasanay ng mga immortal. Ang hunyuan mantra na sinasanay mo ay nakaukit sa batong tatak sa labas ng hunyuan pass. Pero sa labas ng hunyuan pass, may 2 batong tatak. May isa pang batong tatak na may mga kakaiba at sinaunang titik na nakaukit. Ang nakaukit ay, nasaliksik na namin, hindi mga titik ng Blue Star ang mga iyon. Walang nakapagkopya ng mga titik sa batong iyon. Esan, natutuhan mo na ang hunyuan mantra. Baka may makita ka pang iba sa isa pang batong tatak. Baka may iba ka pang mapala. CJ, kapag may oras ako, titingnan ko. Tara na. Bumalik na tayo. Makipag-ugnayan ka sa panig ng mga tagapagtanggol laban sa demonyo. Tingnan kung pwede silang ayusin ng matitirhan para sa mga tao ng 4 na dakilang angkan. Nang ilang tuluyan. Pagkaraan ng pangyayaring ito. Mukhang walang sinuman ang mga ngahas gumawa ng hakbang. Nasa akin na ang tama. Napakaraming tao ang nagsisiksikan dito, hindi ito ubra. Kung pwede pang ilikas, ilikas ninyo ang lahat. Sabihin mo sa mga tao ng mga tagapagtanggol laban sa demonyo. Ginamit nila ang ipinamahagi kong balita. Dapat may kapalit din sila sa akin. Sige, tatawagan ko agad sila. Katawang laman ng isang alagad ng martial dao na Golden Core. Yuandong, tingnan natin kung mas mabilis ang pagsipsip mo o ako. Kaya raw nang nilalang na ito, o ako ang mas mabilis sumipsip. Baka hindi talaga ako maging isang dragon.
Ito ako. Talagang naging dragon na ako. Sekte ng Wanfa. Kulang pa ng 20,000 para sa antas ng kahusayan. Mga 10 aklat pa ng mga kasanayan ng sekta ang kulang. Sa antas naman, hindi kailangang magmadali. Pagkalipas ng 40 araw, maaabot na ang Martial Dao Golden Core. Pero ang mga teknik pagkatapos ng Golden Core ay pansamantala pang putol. Binabati ko kayo, Panginoon ng Silid. Nabuo ang dugo ng banal na dragon. Nakuha ang anyong dragon. Ang dugo ng banal na dragon ay isa. Ang lakas at kapangyarihan ng katawan ay dumoble. Kusang nagiging anyong dragon. Ang tibay at lakas ng katawan ay dumoble. Magbagong dragon. Maghiwa-hiwalay. Fu Yinglong, hindi ka pa ba lalabas? Kung gayon, sisipsipin ko na ang buong lakas ng Dragon Vein sa tubong ito. Tingnan ko kung paano ka pa makakatakas. Nais mo nang umakyat sa antas ng Martial Dao Golden Core. Ang core energy ng Golden Core ay nagiging sundalo. Lumakas ng ilang ulit ang enerhiya. At maaari na itong hubugin kahit ano. Ang primordial key at tunay na likido ay maaari lamang lumabas sa orihinal nilang anyo. Pero ang core energy ng Golden Core ay pwedeng hubugin sa kahit anong anyo. Ang core energy ng Golden Core ay hindi lang pwedeng lumabas sa katawan. Pwede pa itong gawing ulap na enerhiya para gamitin. Kahit wala ng sandata. Kaya pa ring ilabas ang 3 antas ng tumatagos na puwersa. Fu Yinglong, hindi ka pa ba lalabas? Ngayong nagtagumpay ka ng maging dragon. Sa tingin mo, kaya mo pa rin akong kalabanin. Talagang swerte ka. Sayang. 2 baligtad na sibat ng bala ay hindi man lang sumabog. Mukhang tumakas na talaga siya. Mukhang ganoon nga. Talo na sa 100. Hayaan na lang ang may tadhana. Oh. Nalutas na ng pinuno ang usapin kay Fu Yinglong. Wala. Hindi siya nakita. Hula ko, nakatakas na siya. Bumalik na ang mga ugat at daluyan. Lidset, mga 3 buwan na ang nakalipas nang bumalik ito. Ngayon ay muli na itong naipagsanay hanggang sa tuktok ng pinalakas na katawan. Pagkaraan pa ng kaunting panahon, makakaakyat na ito sa susunod na antas. Yuandong, ipahanap mo sa akin ang mga record tungkol kay Li Chenghua. Yuandong, kumusta ang nahanap mo? Yuandong, may nakuha ako. Yuandong, pero hindi marami. Karamihan sa mga teknik sa mundo ng martial arts ay nasingkaw ng malinis ng mga iyon. Sa mga taong ito, bihirang lumabas at kumilos ang sekte ng Wanfa. Halos magkapantay ang dalawa, si Li Chenghua at si Fu Yinglong. Sa nakaraang 10 taon, halos hindi sila nagpakita sa harap ng publiko. At mas kaunti pa ang mga record ng sekte ng Wanfa kaysa sa pamilya Fu. Noong una kong siniyasat ang pamilya Fu, may nakita pa akong ilang kapwa nilang nasa antas ng sekta. Pero nang sinuri ko ang sekte ng Wanfa, nakita ko na halos walang matukoy na kahit sinong nasa antas ng sekta sa Wanfa. Pero may natagpuan akong isang kakaibang impormasyon. Hindi ko lang alam kung may silbi ito sa iyo. Natuklasan ko na ang sekte ng Wanfa sa mga taong ito ay nag-ampon ng maraming batang babae mula sa ampunan. Mula sa ampunan ay nag-ampon sila. May sabi-sabi na si Li Chenghua ay nagsasanay ng ang teknik ng yin at yang na pinagsamang ligaya. Inaalagaan niya ang mga batang babae na ito ay para gamitin ang mga ito bilang kalan at hurno at palakasin ang sariling paglinang. Ang pagsasanib ng yin at yang. Matanda na pala si Li Chenghua, kaya pa niyang linangin ang ganitong uri ng teknik na sumisipsip sa yin at nagpapalakas sa yang. Iyan, hindi ko na alam. Mula nang ang sekte ng Wanfa ay tumigil sa malawakang pangungulekta ng mga kasanayan. Bihira na rin ang mga impormasyong may kinalaman sa kanila. Sa labas, sinasabi nilang sila ay sekta ng demonyo at hindi rin naman mali. Alainan. Naintindihan ko na. Umuwi na muna kayo. Ikaw na ang magkwento sa akin tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng 4 na pangunahing angkan. At pati na rin ang tungkol sa angkan ng Gu at sa sekte ng Qinglong. Sa 4 na pangunahing angkan, ang mga natitira pang buhay ngayon ay halos kapwa na lang ang lakas at sigla. Pero sa mahigit 200 tao, marami ang hindi nakasanayan ang kapaligiran sa labas. Kaya 7 o 8 ang namatay. Ngayon, mahigit 100 na lang ang natitira sa 4 na pangunahing angkan. Nakatira pa rin sa dating lugar ang angkan ng Gu. Si Buyihay na ang namumuno sa angkan ng Gu. Ibinalik din ang ina mo sa angkan ng Gu. Nakaahon na rin siya mula sa dalamhati. Sa mga huling panahon, inaalagaan ka niya, lolo mong si Eversu. Wala namang gaanong kakaiba sa banda ng sekte ng Qinglong.
Ngayon, sila na ang pinakamalakas na puwersa sa Haicheng. Ang alagad mong si Wang Zijian ay may napakagandang talino sa martial arts. Isa na siyang disipulo sa panlabas na yugto. Pero may nangyari raw sa banda ng inyong ikalawang guro. Siya ay nasa unang bilangguan ng Haicheng. Ano bang nangyari sa kanya? Nakatanggap ako ng liham mula kay Bangbangkin. Sinabi niyang ang ikalawa mong guro ay naglaho sa loob ng bitak na mundo. Nagpasya silang manghuli ng mga halimaw sa lambak ng bangin. Dapat sana ay bumalik sila pagliwanag ng langit. Pero nang bumalik na ang lahat, wala pa ring bakas ng ikalawa mong guro. Dahil dito, sinadya pa ni Bangbang na hanapin si Wang Peng, ang pinuno ng mga tagapagtanggol laban sa demonyo sa Haicheng. Sila dalawa ay magkahiwalay pang naghanap, pero wala pa ring natagpo ang bangkay ng ikalawa mong guro. Wala ring nakitang tao. Pumunta pa nga sila sa may disyerto. Pero wala pa ring nakita ni Anino ng ikalawa mong guro. Parang bigla na lang siyang naglaho na lango sa hangin. Posible bang may taong mula sa sekte ng Imperial Beast ang kumidnap sa kanya? Impossible iyon. Malamang huli na noong gabi nang dumating ang guro mo. Noon, napakaraming tao sa lambak ng bangin. Kung may dumating mang tao mula sa sekte ng Imperial Beast, imposibleng siya lang ang ikinulong nila. At napakakaiba rin ang pagkawala niya. May nakakita pa nga sa kanya noong kalagitnaan ng gabi. Pagdating ng hating gabi, wala na raw o halos nakakaalala sa kanya ang mga tao sa paligid. Parang bigla na lang siyang naglaho. Walang kahit kaunting senyales. Pero noong gabing iyon, nagkaroon ng lindol sa mga bundok sa tabi ng lambak ng bangin. Hindi ko alam kung may koneksyon ito. Pumunta na rin si Bangbang sa mailindol at sinilip iyon. Isa lang iyong maliit na bitak. Kahit matanda, mahirap nang basta na lang bumaba roon. At medyo malayo rin ang lugar na iyon mula sa lambak ng bangin. Malamang hindi pupunta roon ang ikalawa mong guro. Kapag may panahon ako, babalik ako at titingnan ko mismo. Masama sa kalusugan ang puro kain ng sobra. Tingnan mo nga naman, pumayat ka na. Itong pulang nilutong baboy. Ako mismo ang nagluto nito ayon sa paborito mong lasa noong bata ka pa. Tikman mo. Inay, huwag niyo lang akong nakatitig habang kumakain. Kumain din kayo ng kaunti. Nasa bahay ko si Iwu daw. Sekte Master, pakiakyat po at may sasabihin ako. Yuantong, sino ba ito? Yuantong, sino ba ang taong ito? Yuantong, ang ingay naman nito. Yuantong, pinuksan na ang buong yaman na angkan. Yuantong, may lakas pa siyang mag-ingay ng ganito. Habol ni Yuantong, hanapan mo na lang ng libingan ang sarili mo. Yuantong, kanina lang sinabi ng Sekte Master. Yuantong, ngayon sa mundo ng martial arts. Mukhang ang matapang ang loob ng pamilya para hamunin kami. Mukhang sekte ng Wanfa na lang talaga ang natitira. At ano naman ang pwede ng sekte ng Wanfa? Si Yu daw ang unang tao sa Blue Star. Hindi sinabi sa iyo ng pinuno ninyo. Dapat mas magalang ka kapag nakikiusap sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Kailangan ko ring malaman kung sino ka. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin ng salitang ito? Sino ba ang nagturo sa iyo kung paano makiusap? Ganito ba ang pagiging mataas ang kilay at mayabang sa pagmamakaawa? Ako ang nakatatanda ng sekte ng Wanfa. Ipinakiusap ng aming pinuno na anyayahan kita sa sekte ng Wanfa. Hahaha, kakalabas ko lang mula sa lupain ng Dragon Vein. Kaya pala kayo ang dumating dito. Matagal niyo na pala akong binabantayan, ha? Ano ang balak ni Li Chenghua? Inutusan ako ng aming pinuno na anyayahan ka sa sekte ng Wanfa. Ang tibay pa rin ng mga buto mo, ha? Naglalakas loob ka pang ganyanin ako. Hindi palalampasin ng pinuno ang ginawa mo. Huwag mong isipin na dahil nascent soul ka ay wala ka ng katapat. Ha? Ayon sa sinabi mo, hindi naman nascent soul ang pinuno namin. Pero mas malakas pa siya kaysa sa nascent soul. Ang ingay mo pala buong araw at ngayon ka lang sumulpot para takutin ako. Dahil nandito ka na rin lang. Magpakita ka na. Hayaan mong ang isang tagasiyasat sa antas ng sektang guro ang sumubok sa akin. Hindi mo ba napapansing sobra na ang mga sinasabi mo? Mukhang hindi tama ang pakikitungo mo sa mga tao ko. Ako si Li Chenghua, pinuno ng sekte ng Wanfa. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ang pangalan mo, matagal na rin at paulit-ulit kong naririnig. Matagal ko na sanang gusto kang makausap. Pero nitong mga nakaraang araw, nagkulong ako sa pagsasanay. Kaya wala akong panahon. Hindi ko akalaing sabay pala tayong lalabas ngayong araw. Ituring mo na rin itong tadhana. Totoo, may koneksyon nga tayo. Sa totoo lang, kahit hindi ka pumunta para hanapin ako, hahanapin din kita balang araw. Dahil nandito ka na ngayon.
Ayusin na natin ang mga dapat ayusin. Umuwi na ang lahat. Hinahanap kita para kausapin sana tungkol sa pangyayari sa pagsasanay. Pero ang ipinaslang mo sa harap ko ang mga tao ko. Medyo hindi mo yata ako ginagalang. Tanda ko, wala naman tayong gaanong ugnayan. Anong klaseng bayaran ang sinasabi mong aayusin? O baka, iniisip mo talagang kapag nasensol ka, wala ka ng katapat. Hehe, totoo namang wala tayong masyadong ugnayan. Pero ikaw at ang aking gurong napaghasyan ng ilang sama ng loob. Pinapahatid sa akin ng aking guro ang mensaheng ito sa iyo. Ayon sa alam ng iyong guro, may 3 guro ka. Si Qin Chanlong ay tubong Haicheng, isang lokal na lumaki rito. Kaya imposibleng may ugnayan kami. Ang ikalawang guro na si Huli Anfeng ay isang langgam lang na nakarating sa pagiging dao sa kalaunan. Hindi ko siya kilala. Ang ikatlong guro na si Zhang Hangkuang ay isa lang ding nasa tuktok ng antas ng pagtatatag sa kalaunan. Ano ang kinalaman nila sa akin? Malinaw ang pagsisiyasat mo. Pero may ilang bagay na matagal nang binalot ng alikabok sa loob ng maraming taon. Siguradong hindi mo na iyon matatagpuan. Ang ikalawang guro ko ay dating disipulong may pangalan ng nakaraang elder ng sekte ng Xiaoyao. Ang Yuan Dongman ay hindi na itala sa aklatan. Siguradong hindi mo na naisip ito kahit pagpilian mo pa ang utak mo. Ah, kaya pala isa kang salinlahi ng sekte ng Xiaoyao. Maliit ka pa, isa ka na palang tagapagmana ng dao. Kaya gusto mo akong hanapin. Gusto mo bang ipaghiganti ang sekte ng Xiaoyao? Hindi rin naman pwedeng sabihin na tagapagmana ka lang. Nag-aral lang ako ng mantra ng Xiaoyao. At naging alagad ako ng ikalawang guro. Kaya natural lang na nagkaroon ako ng ganitong sama ng loob. Hehe, kung ganoon. Wala na akong masyadong masasabi sa iyo. Balak ko sanang makipagpalitan ng payo sa iyo. Tungkol sa paraan ng pagsasanay ng mantra ng Hunyuan. Baka sakaling makapagsalo pa tayo ng ilang sagupaan. Pero ikaw ay tagapagmana ng sekte ng Xiaoyao. Kung gayon, hindi na kita maaaring palayain. Martial Dao Golden Core. Hindi pangkaraniwan ang iyong paningin. Alam mo pa nga ang Martial Dao Golden Core. Hindi ba ako ang kakatanungan mo lang kanina? Akala mo ba talaga na ang Condensation Realm ay walang kalaban-laban sa buong mundo? Ngunit hindi ako Martial Dao Golden Core. Ako ay Golden Core Realm ng tamang landas. Mga hangal kayong lahat. Puro pag-aaral lang ng martial arts ang alam. Hindi ninyo ba alam na may pagsasanay ng pagiging immortal sa mundong ito? Nahanap mo ang teknik sa pagiging immortal. Napino mo ang Martial Dao Golden Core. TSA, hindi rin pala basta-basta ang paningin mo. Ngunit kailangan kong sabihin. Talagang nakakagulat ang talento mo. Pero curious ako. Noong unang panahon, winasak ang mga pamana ng sekta sa Spirit Realm. At maging ang mga paraan ng pagsasanay ay tuluyang naglaho. Saan mo natagpuan ang teknik sa pagiging immortal? Kung nakapagsanay ka na hanggang sa Golden Core Realm, bakit mo pa kailangan pang hanapin ako para mag-aral ng Hunyuan mantra? At saka, parang mahina ang iyong Golden Core key. Mahina lang ba ang Golden Core ng pagiging immortal? O peke ang Golden Core mo? Takbo ka man, saan ka ba makakatakas? Hindi ako nagkamali ng narinig, tama ba? Martial Dao Golden Core. Si Ibu daw ay Martial Dao Golden Core. Ang sinasabing Dao Immortal Realm. Si Li Chenghua ay Golden Core din. Nakatago pala ng napakalalim ang mga halimaw na ito. Sabi ninyo, kung hindi matatalo ni Iu Dao si Li Chenghua. Tumahimik ka nga, bibig ng uwak. Hindi mo ba nakita na tumalikod pa lang si Li Chenghua ay tumakbo na? Duda ako na ang Golden Core na pinino ay kasing lakas ng Golden Core ng martial arts. Animated Comic. Animated Comic Martial Dao Golden Core. Kaya maaari ba siyang makapasok sa lupain ng pagbagsak ng dragon? Animated comic, hanapin ang labi ng dragon. Bakit ang bilis ng bata na ito? Ang flowing cloud step ko ay teknik ng antas ng Setmaster. Ang gamit niyang green smoke step na nasa Haoshan Realm lang ay nakakahabol na sa akin. Dao Golden Core, napakalaki naman ng mundo. Talaga bang sobrang laki ng agwat ng Golden Core Realm at ng peke na Core Realm? O baka mali ang pagsasanay ko sa inyong Harmony Art? Lihan. Dinala mo ba ako rito sa pugad ng mga luma?
Lihan, ibigay mo sa akin ang Aredis. CJ, hindi ninyo kaya ang taong ito. Balik na kayo, hindi ninyo siya kayang kalabanin. Kung hindi masira ang nakamamatay na aray na ito, patayin natin ang taong kumukontrol sa aray. Ang buong lakas mong atake bilang Condensation Realm ay hanggang dito lang pala. Kumusta naman ang aking Black Illusion Sword Array? Sabi ko na, huwag mong isipin na kapag Condensation Realm ka, ay wala nang kalaban-laban ang iba. Kahit umabot ka pa sa Martial Dao Golden Core, ano naman ngayon? Totoo rin iyan kahit sa isang Martial Dao Golden Core. Ang Black Mist ko ay walang katapusang ginagamit. Ano ang laban mo sa akin? Haha! Sa iyo rin, may sasabihin ako. Huwag mong isipin na dahil lang may aray ka, ay wala ka ng katapat sa mundo. Kung may katapat man o wala, hindi ko alam. Ngunit sobra na ang hirap na iharap ko sa iyo. Dragonization. Dugong Dragon Spirit. Tulad ka rin ni Fu Yinglong. Nasipsip mo rin ang lakas ng Dragon Vein. Ang isang hampas kong ito na mailakas na 400 milyong Jin. Katumbas ng buong lakas na atake ng isang nasa tuktok ng Martial Dao Golden Core. Hindi ko alam kung kaya mong saluhin o hindi. Patayin! Demon Cloud Palm. Matandang animated comic. Animated comic. Animated comic Iudaw, tuluyan mo na akong ginalit. Ibigay mo sa akin ang gamot. Panginoon ng sekta. Masyadong malakas ang side effect ng gamot na iyon. Ngayong iniatake mo sa katawan ang masamang enerhiya. At dagdagan pa ng gamot na iyan. Maaari kang pumutok at mamatay. Ibigay mo sa akin. Kayang itulak ako ni Yehuda o sa ganitong hakbang. Dapat mong maramdaman ang kapalaluan. Kung gayon, halika. Hayaan mong makita ko kung gaano karami ang kalokohang ginawa mo. Gaano ka nga ba kalakas? Ano? Hindi naman nalalayo ang aking itim na demonyong katawan sa iyong katawan ng dragon. Talagang malakas. Ang hindi lang alam ay kung gaano kakatagal makakatagal. Gaano kakatagal makakatagal? Subukan mo, malalaman mo.
Tulungan ninyo ako, sekta pinuno. Ang sekta pinuno ay pupunta para wasakin ang lugar ng pagtitipon ng masamang enerhiya. Tumahimik ka. Kita ko. Yuan Dongman, hayaan ang lahat na manatili rito. Yuan Dongman kung wala ang utos ko. Dongman, walang sinuman ang maaaring bumaba. Alam kong malakas ka. Tinawag ka pang unang tao sa mundo at hindi iyon pagmamalabis. Pero ngayon, may 200 na lang sa harap mo. Ang una ay patayin ako. Tapos hayaan ang lahat ng mga batang nasa lugar na ito na sabay na maibaon kasama ko. Ang ikalawa ay palayain ako. At lahat ng mga bata rito ay makakalaya. Ikaw ang may hawak ng pagpili. Paano mo gustong pumili? Kaya ang totoong sandata mo pala ay ang mga pampasabog na ito. Alam kong matindi ang lakas ng iyong isip. Sa ilalim ng panggigipit ng iyong isip, isang daliri ko man lang ay hindi gumagalaw. Kaya itong controller sa kamay ko ay sinasabi lang sa iyo. Nakaya kong pasabugin ang mga bomba. Nababaliw ka na. Pasabugin ang lugar na ito. Mamamatay ka rin dito. Mamamatay. Ha ha ha, isa lang naman akong espiritual na katawan. Anong kinatatakutan ko sa kamatayan? Ayoko lang na maghanap pa ng panibagong sisidlan. Kaya binigyan kita ng 2 pagpipilian. Kung hindi, pababayaan ko ang katawang laman na ito. At humanap ng isa pang katawan, hindi rin naman imposible. Lu, ano ka ba talaga? Ngayon ikaw na ang dapat magdesisyon. Huwag mong isipin na kaya mo akong supilin gamit ang iyong lakas ng isip. Kaya mong supilin ang aking katawan. Pero hindi mo mapipigil ang aking espiritu. Nasa akin ang tiwala na sa sandaling gumalaw ka. Masasabog ang lahat ng bomba. Ano ang kaugnayan mo kay Bison Daoren? Alam mo pa rin si Bison Daoren. Hindi ko inasahan na may nakakaalala pa sa sekta pinuno hanggang ngayon. Ang sekta pinuno. Mukhang napawi na ng aming sekta ng Wanmo ang lahat sa loob ng napakaraming taon. Pero buhay pa rin ang dating pangalan, ha? Ikaw rin ay mula sa sekta ng Wanmo. Hahaha, sa itaas ako ay hindi karapat-dapat. Ako mismo ang vice sekta pinuno ng sekta ng Wanmo. Kaya, ang mga masamang sining na nilinang ni Li Chenghua ay itinuro mo rin. Tanging ang kawayang kamay ng demonyo lang ang itinuro ko sa kanya, at ilang metodo ng sekta ng Wanmo lang. Bagamat ang sekta ng Wanmo namin ay itinuturing na kulto, hindi naman lahat ng metodo ay pinag-aaralan namin. Kumikilos lang kami ng marahas at walang patumangga. Pero hindi kami kung ano-anong masamang sekta. Yene, isa pa. Ang mga masamang sining na ito ay pawang mga teknik na nakasisira sa sariling ugat. Hindi naman kami ganoon katanga. Para magsanay ng ganitong mga teknik na sariling kapahamakan ang dulot. Ang Nine Yin Gathering Evil Formation na ito ay natagpuan niya mismo. Sa silid sa ilalim ng lupa ng sekta ng Hihuan. Pero ang Black Phantom Sword Formation ay ibinigay ko sa kanya. Hindi ko rin inasahan na ang Black Phantom Sword Formation na pinapakain ng masamang enerhiya ay lalakas ng isang antas pa. Sayang lang, hindi napigilan ng hangal na iyon ang oras mo. At nagawa mong mabasag ang Nine Yin Gathering Evil Formation. Kung hindi, siya sana ang mamamatay ngayon. Mataas ang iyong kultibasyon pero may kapintasan. Bakit kaya nakakaya mo pang mabuhay sa ganitong paraan? At makuha pa ang katawan ng iba. Heh. Iyan ang lihim ng aking sekte ng Wanmo na hindi ibinubunyad. Hindi mo iyon masasabi sa akin. Akala mo mababa ang kultibasyon ko. Muling pagsilang, noon, nasa tuktok din ako ng antas ng gintong eliksir ng landas ng mandirigma. Isang hakbang na lang at makakapasok na ako sa antas ng matapang na mandirigma. Muling pagsilang, pero, sa isang hampas ni Zhang Sanfeng noon, nagiba ang aking laman at katawan. At ang aking kaluluwa ay malubhang napinsala. Ang aking espiritong katawan, matapos ang napakaraming taon, ay halos tuluyang maglaho na. Kaya pinili kong angkinin ang katawan na ito. Kung hindi, akala mo ba aagawin ko ang ganito kapanghinang katawan? Balak ko sana, kapag nakapasok na sa gintong eliksir si Li Chenghua, saka ko iligtas ang pinuno ng sekte.
Pagkatapos, ako at ang pinuno ng sekte ang magpapasya sa buong mundo. Sino ba ang mag-aakala na si Li Chenghua ay isa ring walang silbing basurang hindi marunong magtiis? Sa tagal na ng panahon, at napakarami ng masasamang enerhiya ang nasipsip. Pero peke pa rin pala ang gintong elixir. Tama na, nakakasawa na ang kalokohan mo. Dapat alam mo na ang hangganan mo. Bibigay ko sa iyo ang dalawang pagpipilian. Piliin mo na ngayon. Umayos ka at piliin mo ang matalinong hakbang. Sige, ipadala na kita rito. Ibigay mo sa akin ang diagram ng hanay ng Black Illusions Word Formation. Bubuksan ko ang hadlang ng hanay. At ikaw na mismo ang lumayo. Kung gayon, mamalagi ka na lang dito. Huwag kang gumalaw. Kung hindi, isasama ka pa rin ng mga batang iyon sa libing. Paano ko malalaman na pag-alis mo ay hindi mo pa iralin ang sandatang pampasabog? Haha! Maniwala ka man o hindi, problema mo na iyon. Ngayong pinili mo akong palayain. Wala ka nang ibang magagawa kundi magtiwala sa akin. Hahaha! Hoy binata, kung may tadhana pa, magkikita tayong muli. Naniniwala akong magkikita tayong muli. May isa pa sana akong tanong sa iyo, nakaraang henerasyon. Ano naman iyon? Hindi ba dapat hindi sekta ng martial arts ang one mo sekte ninyo? Kundi sekta ng daang immortal. Sa pagkaunawa mo, totoo ngang sekta kami ng daang immortal. Pero nagsasanay rin kami ng martial arts. Kapag umabot na sa huling yugto ng pagsasanay, maging immortal, mandirigma, o budha, wala na iyong saysay. Ano man ang uri ng sekta, ang pinakahuli ay daan pa rin ang pagsasanay. Kapag nailigtas ko na ang pinuno ng sekte, bata, babalikan pa rin kita. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Wala lang akong ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin, baka hindi ka na makaalis ngayon. Ano na naman ang pakulo mo? Mga kasama, sa paglaro ng ganitong high-tech, kahit ang pinakapayak na prinsipyo ay hindi ninyo alam. Hindi ba sinabi sa iyo ng guro mo na pag-aralan mo ng mabuti ang matematika at agham? Ang taong marunong mag-isip ay hindi natatakot sa kahit anong lohika, saan mang dako siya mapunta. Ang pampasabog na ito ay para sa signal na elektromagnetiko. Kapag tinamaan ng electromagnetic pulse, masisira ang tagapagpadala ng signal sa loob. Kung gagamit ka ng ilang bata para takutin ako, baka sakali pang pakawalan na kita ngayon. Sino ang mag-aakala na sakim ka pala ng ganito? Gusto mo palang kontrolin ang napakaraming bata sa paraang ito. At takutin ako. Nanalo ka sa laban ng pisikalan, ha? Gusto mo ba akong patayin? Tapos angkinin mo na naman ang katawan ng iba. At magtago ng ilang dekada bago muling lumabas para manggulo, ganoon ba? May storage ring ka pala. Ano ba talaga ang binabalak mong gawin? Dahil nakakatakas ang iyong kaluluwa. Kung gayon, hindi na kita papatayin. Para hindi ka na naman makapang-agaw ng katawan at manggulo. Ayokong makita ulit ang trahedya ng sekte ng Wanfa. Kaya napagdesisyonan kong wakasan ka na. Para kahit tumakas ka, hindi ka makakatakas. Kahit mamatay ka, hindi rin magtatapos. Sa ganitong paraan, wala ka ng paraan para mang-agaw ng katawan. Ano ba talaga ang balak mo? Alam mo ba kung sino ang babaeng ito? Huwag mo siyang patayin. Nakikiusap ako, huwag mo akong patayin. Huwag mo nang isiping yan, hinding-hindi kita papatayin. Noon, tumakas na ang kaluluwa ni Fu Yinglong nang maging dragon siya. Kapag pinatay kita, tatakas din ang kaluluwa mo. Hindi ba para lang din akong nag-iwan ulit ng isa pang abala sa sarili ko? Pag-isipan ko nga muna. Sa lagay mong nasa antas na ng sekta ngayon. Puputulin ko ang mga kamay at paa mo. Tapos puputulin ko ang mga ugat mo. Sapat na para mabuhay ka ng 7 o 80 taon. Kapag nakaabot na ako sa antas na battle core o mas mataas pa, dapat kaya ko nang makita ang paraan para tuluyang lipulin ang kaluluwa mo. Ah, tama. Para hindi ka makapanlin lang at makapanira ng loob ng tao. Puputulin ko rin ang dila mo, para hindi ka na makapagbigay ulit ng isa pang Li Chenghua. Mas mabuti pang pati mga mata at tainga mo ay alisin na rin.
Sa ganoon, tuluyan ka ng hindi makikipag-ugnayan sa iba. Pakiramdam ko medyo masyadong marangya ito para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko na ang paraan para lipulin ang espiritu mong katawan, tiyak na papatayin kita. Dalhin mo rito ang ilang psychologist. Ang mga batang ito ay nakakulong sa loob ng yungib. Kailangang maayos silang maitali at mapangasiwaan. At saka, alamin mo rin. Saan ba galing ang mga batang ito, aling ulila ang kanilang pinanggalingan? Lahat ng sangkot sa bagay na ito, asikasuhin ninyong lahat. Ikaw na mismo ang magdesisyon ng parusa batay sa antas ng pagkakasangkot. Kung makikita natin ang kanilang mga tunay na magulang, mas mabuti iyon. Kapag kumalma na ang mga bata, tingnan natin kung gusto nilang ipaampon. Kung gusto nilang ipaampon, makipag-ugnayan ka sa banda ng Blue Star. Kung ayaw nilang ipaampon, dalhin mo sila sa Haicheng. Hayaan mong magbukas ang kinglonggang ng isang tahanan para sa mga batang kapuspalad. Ipasok mo ang mga batang ito doon. Ayusin mo rin ang mga kasanayan ng sekte ng Wanfa. Dalhin mo sa pamilyang Gu. Pinuno ng gang. Sino ang taong ito? Ang matandang ito ang pangalawang pinuno ng sekte ng Wanmo. Pangalawang pinuno ng sekte ng Wanmo. Hindi ba matagal na siyang buhay, ilang daang taon na? Naalala mo ba ilang buwan na ang nakaraan? Sa bundok Qinglong, ang ilalim ng lupa sa mansyon ng pamilyang Zhang. Gaya ng mga alagad ng mga tagasunod ng demonyo, ang matandang ito ay nagsanay din ng isang natatanging uri ng lihim na kasanayan. Kapag namatay siya, maaari niyang angkinin ang katawan ng iba. Kaya hindi ako naglakas loob na patayin siya. Natakot ako na makatakas ang espiritu niyang katawan. Magpapaalab siya ng ilang dekada tapos lalabas ulit para mangagaw ng katawan ng iba. Kung ganoon, paano natin siya haharapin? Hindi pwedeng hayaan siyang mamatay. Dapat bantayan siya, bigyan ng masarap na pagkain at inumin. At least kailangan pa niyang mabuhay ng 10 taon. Pagkalipas ng 10 taon, kung mahanap ko na ang paraan para lipulin ang ganitong uri ng espiritu katawan, sisirain ko siya. Kung hindi ko mahanap, dadalhin ko siya sa mundo ng mga espiritu. Umusad ka. Kapag hindi siya kumain at hindi uminom, umusad ka lang, manamangyuan at maghanap ng mga tagapagtanggol laban sa demonyo. Bigyan mo siya ng ilang gamot para sa gutom. Sa madaling sabi, huwag na huwag ninyong hahayaang mamatay siya. Umusad ka lang, manamangyuan, mabuti. Pinuno ng yuan mo. Lolo, sinasabing may oras kang bumalik sandali. May apurahang bagay daw. Sandali lang at babalik din ako. Umupo ka. Lolo, ano po ba ang ipinatawag ninyo sa akin? Alam mo rin, kami ng 4 na dakilang angkan. Noon pa man ay mga angkang nagbabantay sa lupain ng Dragon Vein. Ngayon, wasak na ang lupain ng Dragon Vein. Kami ng 4 na dakilang angkan. Wala na ring tungkuling magbantay sa Dragon Vein. Kaya may ilang lihim. Sa tingin ko, dapat ko nang sabihin sa iyo. Ang lihim na ito, tanging mga pinuno lang ng 4 na dakilang angkan ang nakakaalam. Noong ako ay bagong humalili bilang pinuno ng angkan ng Ye. Si Fu Yinglong ay nagsimula ng makipagdigma sa 4 na dakilang angkan namin. Ngayon, sa buong 4 na dakilang angkan, ako na lang ang natitirang pinuno. Kung hindi ko pa ilalabas ang lihim na ito, hindi na magtatagal. Malamang sasama na rin sa akin sa hukay ang lihim na ito. Sa totoo lang, ang dati naming tagpuan ng 4 na dakilang angkan. Hindi sa Jingsheng, kundi nasa loob ng kabundukan ng daan. Kaming 4 na dakilang angkan ay mga lagalag na tribo lamang. Dahil nakuha namin ang dugo ng banal na dragon, dahan-dahan kaming nakaahon mula sa kabundukan ng daan. At ang lihim na sasabihin ko sa iyo, walang kinalaman sa dugo ng banal na dragon. Kundi may kinalaman ito sa mga labi ng banal na dragon. Lolo, noong una, hindi po ba ninyo sinabi sa akin na hindi ninyo alam kung saan nagpunta ang banal na dragon? Bakit biglang may lumitaw na mga labi ng banal na dragon ngayon? Talagang hindi ko alam kung nasaan ang mga labi ng banal na dragon. Dahil sa loob ng 4 na dakilang angkan. Isa lang din itong sabi-sabi. At sakop iyon ang ipinagbabawal na lupain ng 4 na dakilang angkan. Sinasabing iyon ang lugar ng pagbagsak ng dragon. At napakalakas ng enerhiya sa paligid doon. Kung wala kang pagsasakang lampas sa 5 antas ng gintong elixir, hindi ka makakapasok doon. Noong sinabi ko sa iyo ang tungkol sa ninuno ng angkan ng Ye, nakapasok na siya roon noon.
Pero hindi niya nakita ang mga labi ng banal na dragon. Kaya mayroon ba talaga o wala ang mga labi ng banal na dragon doon? Hindi ko rin alam. Dahil kung nakapasok na roon ang ninuno ng angkan ng Ye, at hindi niya nakita ang mga labi ng banal na dragon, anong saysay pa kung pupunta ako roon? Noong araw talagang pumasok doon ang ninuno ng angkan ng Ye na si Ian Yuan. Pero paikot-ikot lang siya sa paligid. Hindi siya nakapasok sa mas malalim na bahagi ng lupain ng pagbagsak ng dragon. Sobrang marahas kasi ng enerhiya sa loob. Halos mamatay na siya roon. Iyon ang sinabi niya sa amin, na malamang ay may mga labi ng banal na dragon sa loob. Kahit wala man, may mga bagay na may kinalaman sa banal na dragon doon. Dahil doon, naramdaman niya ang isang napakalakas na hininga ng dugo ng banal na dragon. Mas matindi pa kaysa sa lakas ng dragon vein. Ang hininga ng dugo ng banal na dragon ay masiksik. Kaya ngayon ko sinasabi sa iyo ang lihim na ito. Hindi para ipadala ka agad ngayon sa lupain ng pagbagsak ng dragon. Kundi natatakot akong pag namatay na ako. Wala nang makakaalam pati ng lupain ng pagbagsak ng dragon sa 4 na dakilang angkan. Lolo, may iba pa po ba kayong kailangan? Wala na. Mag-asikaso ka na sa gawain mo. Mga guro, ano ba talaga ang nangyari? Paano biglang naglaho si ikalawang guro ng walang bakas? Mas mabuti sigurong si pangunahing guro ang magsabi. Sa totoo lang, hanggang ngayon, wala rin kaming alam kung paano naglaho sila uhu. Nadakip ba siya? O pinatay ng halimaw? Wala kaming alam ni isa. Ilang beses na rin akong pumunta sa Mailibis. Pero wala akong makita ni isang bakas. Pati sa mga bundok sa gilid ng libis, napuntahan ko na rin. May nakita nga akong ilang bakas ng paa, parang kay Feng Shi mo. Ngunit malayo ang lugar kung saan nawala ang bakas at napunit ang mga bitak sa lupa. At direktang naputol pa. Parang may kung anong puwersa. Na para bang hinila palayo ang inyong ikalawang guro. Alam ni Sukyanming na ang matandang Hu ay ang inyong guro. Kaya sineryoso niya ring makipagtulungan sa amin. Hinala niya na ang inyong guro ay tinanggay ng isang puwang na punit. Sa paligid ng bitak may napakalakas na alon ng espasyong lakas. Halos kapareho ng pag-alon sa inyong puwang na punit. Siyempre, ito ang nakita ni Sukyanming gamit ang mga makina. Kung tama ba talaga, hindi ko rin alam. Puwang na punit. Sa loob ba ng dimensional na puwang, may puwang na punit din? Ibig sabihin ba nito ay ang lugar ng pagsubok ng sekte ng Yushu? Hindi rin naman ito isang bakal na pader. May iba pa bang paraan para makapasok? 2 guro. Pupunta ako sa mundo ng puwang na punit para silipin. Dakilang guro, ito ang Taiji Heart Sutra. Ang primordial chaos na ito ay pwedeng magpaabot ng kultibasyon hanggang sa antas ng ginintuang danang daang marsha. Kung ang kultibasyong ito, baka kailangan ninyong isuko ng kaunti ang inyong kultibasyon. Magsimulang muling magsanay mula sa panimulang yugto. Saan mo nakuha ito? Masasabi ko ng nagkataon lang. Nakuha ko ito mula sa isang gwardya sa welfare home. Noong huling punta ko rito, nang dumating ako noon, hindi ko itinangging ilabas ang aklat ng kultibasyong ito. Dahil noong panahong iyon ako, hindi pa perpekto ang kultibasyon ng Taiji Heart Sutra ko. At noong panahong iyon, kulang pa ang aking lakas. Kung sakaling lumabas ang paraan ng kultibasyon, baka magdulot ito ng gulo sa inyong dalawa. Hindi ko iyon kayang ikubli. At isa pa, nandoon din si Li Huai noon. Bagaman si Li Huai ay matalik na tauhan ninyo, dakilang guro. Pero maikli lang ang naging pakikisalamuha ko sa kanya. Hindi ko rin siya lubos na kilala. Kaya noong huli, hindi ko ibinunyag ang tungkol sa paraan ng kultibasyon. Tama ang ginawa mo. Si Li Huai man ay kanang kamay ko. Pero 10 taon lang kaming paminsan-minsang nagkikita. Hindi ko rin alam kung nagbago ba siya sa mga nakaraang taon. Napakahalagang bagay na ito. Bago ka magkaroon ng sapat na kakayahang protektahan ito, mas mabuting kakaunti lang ang nakakaalam. Ang paraan ng kultibasyon, ipinagkakatiwala ko na sa inyo. Kung sakali mang ipagkatiwala ninyo ito sa iba sa hinaharap, kayo na ang bahalang magdesisyon. Kung gusto mong ilahad sa lahat ang paraan ng kultibasyong ito, pwede rin. Sa tingin ko, ang mundo ng pagsasanay sa bituin azul ay panahon na para umangat pa muli. Ang usapin ng pagpapalaganap ng paraan ng kultibasyon. Ikaw na ang bahala. Sapat na para sa amin ang inyong ikatlong guro na magsanay ng mag-isa. Tutal, ang paraan ng kultibasyong ito ay sa iyo. Hindi namin kayang ipasya ito para sa iyo. CJ, dakilang guro, kayong dalawa ba ay lalabas ng kulungan o hindi? Hindi rin naman maganda ang manatili ng matagal sa selda. Narito na ako sa loob ng 10 taon. Ano ba ang masama roon? Magsagawa ka agad ng investigasyon tungkol sa ikalawang guro mo. Ako at ang inyong ikatlong guro, pag-aaralan muna namin ang paraan ng kultibasyong ito. Kapag nakapasok na kami sa Taiji Heart Sutra, kapag gusto na naming lumabas, natural na lalabas din kami. Kayo na muna ang magsanay.
Kung may hindi kayo naunawaan, pwede ninyo akong tawagan at tanungin. Anong puwersa ba ang makakapunit ng napakalaking bitak sa lupa na ganito? Kung hindi rin ubra ang antas ng matapang na mandirigma, baka posible sa antas ng banal na pagbabago. Tingnan muna natin. Oy, kuya. Bilisan mo, hindi na makontrol ang itim na sungay na leon na toro na ito. Huwag kang magmadali, bigyan mo pa ako ng ilang segundo. Kaya nang itanim ang marka ng hayop. Ito ang pagpapaamo ng mga hayop. Sino ka? Bakit mo pinutol ang pagpapaamo ko sa hayop? Mukhang taga-bituin azul siya. Hindi ba pwedeng pumasok ang mga taga-bituin azul sa lugar ng pagsubok kapag araw? Paano siya nakapasok? Hindi mahalaga kung sino siya. Siya ang nagpalaya sa Tiliaor King. Hindi pwedeng basta ganito na lang ang mangyari. Blue Star ka. Sino ba ang nagpasingit sa iyo dito sa araw? Bakit sa araw hindi ako pwedeng pumasok? Ayon sa regulasyon at kasunduan, kayo mga taga-Blue Star ay pwedeng pumasok sa training ground ng Imperial Beast sa gabi. Ang araw ay oras ng pagsasanay para sa amin mga disipulo ng Imperial Beast. Ah, kaya pala. Aalis na ako ngayon din. Naistorbo mo ang Tiliaor King ko. Kung gusto mong umalis, pwede kang umalis. Iwan mo sa akin ang buhay mo. Ito ang gamit ninyong pampanggap na halimaw. Animated na bawiin mo ang aking beast pouch. Hindi man lang mapigilan ang sariling mga gamit. Sino ka ba talaga? Ikaw, binura mo ang marka ng aking espiritu. Mahirap bang alisin ang marka ng iyong espiritu? Mga nauna, kami po ay nakasakit ng kapwa. Umalis na tayo. Kapatid na guro. Ano ba ang ginagawa mo? Blue Star lang siya. Isa siyang mandirigmang mababa ang antas. Kung takot na takot ka sa kanya, ano bang ginagawa mo? Tumahimik kayong lahat. Mukha namang may kaunting paningin ka. Kaunti lang. Itinanong ko sa iyo. Sa mga nakaraang araw, may nakita ka bang matanda? Mga 70 pataas ang edad. May peklat ng kutsilyo sa mukha. Wala pa. Sige na. Umalis na kayo. Umuwi na kayo. Ang mga alagad ay bumabati sa guro. Esan. Kapatid na guro, malakas ba talaga ang taong iyon? Kayo ngayon ay nasa yugto ng pundasyon. Katumbas iyan ng antas ng maestro sa daon ng pakikidigma. Madali niyang mabubura ang inyong mga marka ng espiritu. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay hindi bababa sa 2 antas na mas mataas kaysa sa inyo. Siya ay isang malakas na nasa antas ng ginintuang elixir. Pero hindi naman siya mukhang ganoon katanda. Kapatid na guro, mali ba ang nakita mo? Isa pa lang ang hakbang ko at nasa antas na ako ng pagkapal ng likido. Sa tingin mo, mali ang hatol ko. Ang taong ito ay tiyak na isang halimaw na matanda. Gusto lang niya ang itsura ng batang ito. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Mayroon ng mga nasa antas ng ginintuang elixir sa Blue Star. Kaya pa bang magtagumpay ang plano ng aming sekta ng Imperial Beast? Dali na, bumalik tayo. Iulat mo ang pangyayaring ito sa sekta master. Panginoon, natatakot akong hindi ko kakayanin ang ganitong malaking tungkulin. Dahil pinili kong ipagkatiwala sa iyo ang teknik, ibig sabihin naniniwala ako sa iyo. At saka, hindi naman ito malaking bagay. Isa lang itong pagpapalaganap ng teknik. Kaya lang naman.
Magpapasara ako at magpapalakas sa loob ng ilang panahon. Suriin mo muna ang lahat ng teknik ng sekta ng Wanfa. Kaya wala akong oras para asikasuhin ang mga ito. Bitiwan mo at gawin mo na. Kung may pressure ka, pwede kang maghanap ng mga tagapagtanggol laban sa demonyo. Maraming salamat sa pagtitiwala mo, Panginoon. Hindi ko bibigyan ang iyong inaasahan. Pagkatapos ng kamatayan ay tapos na. Huwag mo nang banggitin ang ganitong usapan. Hindi naman ito malaking bagay. Kung talagang may malaking gulo, ako pa rin ang bahala. Panginoon, halos tapos na po ang ipinagbili ninyong gawain ko. Ang bilis naman. 3 buwan na yata akong nakakulong sa pagninilay. Hindi ko rin akalain na magiging ganito kahusay. Noong nagsisimula pa lang, ang teknik ay pwede lang kumalat sa loob ng mga pamilyang maharlika sa Jingsheng. Hindi talaga ito umaabot sa labas. May nagpost na sa internet tungkol sa teknik. Mabilis din akong maipapalis. 2 buwan na ang nakalipas. Lumabas na si Duyuan sa saradong paglinang. Malakas na pumanig sa panig ko. Ang 6 na tagapagtatag ng mga tagapagtanggol laban sa demonyo. Direktang tumindig din sa panig ko. Ipinalaganap mismo ng mga tagapagtanggol laban sa demonyo ang mga pamamaraan sa loob ng kanilang hanay. Tapos pinabayaan nilang lumabas ang mga tagapagtanggol laban sa demonyo para ikalat ang mga ito. Nagulantang ang mga pangunahing angkan at puwersa sa kabiserang lungsod. Napagtanto ni Yuan Dongman na may mali. Pupunta si Yuan Dongman sa mga tagapagtanggol laban sa demonyo para makiusap. Bale, may sinabi lang si Duyuan. Kaya umatras na lahat ng mga angkan at puwersa sa kabiserang lungsod. Ano ang sinabi niya? Sinabi ni Duyuan na kung mailakas sila, lumaban sila ng harapan sa mga tagapagtanggol laban sa demonyo. Huwag kayong gumamit ng palihim na pakana sa likod. Hindi tayo makakapahinga hanggang hindi nabubura ang mga puwersang ito. Nakakatuwa rin pala si Duyuan na ito. Sa hanay ng 3 dalubhasa, mukhang siya lang ang talagang nagpapalawak ng landas ng martial arts sa Blue Star. Wala siyang ginawang anumang kahiyahiyang bagay. Talagang pinaghihirapan ni Duyuan na paunlarin ang landas ng martial arts sa Blue Star. Itinayo rin ang mga tagapagtanggol laban sa demonyo sa ilalim ng kanyang impluensya. Ngayon, kumalat na ang kanon ng Taiji. Hindi na natin kailangang manghimasok pa sa susunod. Nahihirapan ka nitong mga araw na ito. Dapat ka ring maglaan ng oras para maglinang ng maigi. Sa totoo lang, hindi ako nahirapan at pakiramdam ko pa nga ay swerte ako. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na muna ako. Sige na. Iwan mo na sa King Longbang ang 9 mong tauhan, sapat na iyon. Sa panahong ito, may aasikasuhin lang akong kaunting personal na bagay. Kung may dapat kang gawin, ikaw na ang magpasya. Ikinalulugod kong tanggapin ang utos, Panginoon ng Kubong Gi. Ito ang espasyong batong tabla. Haha, hindi ko inakalang pagkalipas ng napakaraming taon. May makakagawa pa pala talaga ng hunyuan mantra at gi mantra ng sabay. Ngayong ganito, dapat aminin na ng mga matandang iyon na hindi pala basta haka-haka lang ang pamamaraan ko. Ito ay bagay na ipinasa pa ng mismong dakilang ninuno. Paano magiging haka-haka lang iyon? Ikaw ay isang immortal na hunyuan. Hindi mo na ako dapat tawaging immortal na hunyuan ngayon. Dapat ay tawagin mo akong hunyuan na emperador ng immortal. Sandali lang. Tingnan natin kung nasaang antas ka. Hatakin kita papunta sa mundong immortal. Sobra namang malakas ang loob nito. Putulin ang langit at lupa. Batang iyon, ang mundong ginagalawan mo ay isang durog na mundong immortal. Isa lamang itong maliit na piraso sa mga pira-pirasong labi. Hindi kita mahahatak papunta rito. Bigyan kita ng gabay na daraanan papunta sa mundong immortal. Sundin mo ang gabay at hanapin mo ako sa mundong immortal. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito kabaliw. Nakaangkla agad sa posisyon ko ng ganito kabilis. Emperador, hindi ko na kayo bibigyan ng mahabang paliwanag. Naibigay na sa iyo ang gabay papunta sa mundong immortal. Kailangang hanapin mo ako.
Emperador ng Immortal. Suko na talaga ako. Ang isang hibla ng aking primordial spirit noon. Bakit mapupunta pa sa lupain ng pagkawasak? Ang mahalaga pa, may nakagawa talaga ng hunyuan mantra ko. Mga ulol kayo, buhay pa pala ang kaluluwa ninyo. Halika, ipakita ninyo sa akin kung gaano na kayo kalayo ang narating sa mga taon na ito. Buwiset ka. Kung may tapang ka, dumiretso ka sa akin. Bakit mo pinagdidiskitahan ang isang nakababata kaysa sa iyo? Batang ito, bilisan mong umalis. Opo. Nagiging dragon. Sama-sama. Aray. Itulak ninyo ako. Panahon ng katahimikan sa paglinang. Anong ginagawa ninyo? Panginoon ng sekta, mahigit 1 buwan na kaming nandito. Araw-araw, katahimikan sa paglinang lang at katahimikan sa paglinang pa rin. Kailan po ninyo kami matuturuan ng mga kasanayan? Nga po, ipinadala ako rito ng tatay at nanay ko para mag-cultivate. Araw-araw na pagninilay, araw-araw na pagninilay. Parang lalo na akong inaantok. Hindi po ba kayo talaga? Balak ninyong turuan kami ng paraan ng pag-cultivate. Bago ako dumating, sabi ng nanay ko, hindi tumatanggap ang mga sekta ng mga walang kwalifikasyon. Pati mga itlog ng manok raw. Sigurado, panloloko lang iyan. Kayo na ganyan pa lang, gusto pa mag-cultivate. Ang unang hakbang sa cultivation ay iwaksi ang makamundong isip. Pakalmahin ang puso at unawain ang landas ng immortal. Kung ayaw ninyong mag-cultivate, pwede kayong umalis. Umalis na nga kayo. Hindi na ako gustong tumagal dito. Mahigit 1 buwan na ako rito. Araw-araw, hindi man lang makapagnilay ng tahimik. Kung hindi, buhat tubig, magputol ng kahoy at maglaba. Sa tingin ko, hindi rin naman talaga kayo nag-invite sa amin para mag-cultivate. Kundi para gawin kaming alila. Hindi na ako mag-cultivate pa. Ang sirang sekta na ito, panloloko lang talaga. Nasasayang lang ang oras ko. Kung alam ko lang, hindi na sana ako dumating. Huwag kayong padalos-dalos. Ang Tianmen sekta ang pinakamalaking sekta natin. Nakarehistro sa talaan bilang isang sekta ng pagsasanay. Hindi naman siguro panloloko iyan. Kung gusto ninyong mag-cultivate, kailangan isa-isa ang mga hakbang, hindi pwedeng minamadali. Araw-araw ninyong gustong tumalon agad sa langit. Saan naman kayo nakakita ng ganitong kaginhawang bagay? Sino iyan? Ama, titingnan ko po. Yunting, mag-ingat ka. Ama, may taong malubha ang pinsala. Ano po ang gagawin natin, Ama? Ilabas ang isang buhay, iligtas ang isang buhay. Ang paggawa niyan ay parang pagsagip sa 7 antas na pagkalubog. Pumunta ka sa iyong ina at kumuha ng isang tableta para sa pagdugo at dalhin dito. Kung mabubuhay ba siya, nasa tadhana na niya. Hindi matukoy ang pinagmulan ni Liandao. At maglakas loob ka pang iligtas siya.
Paano kung dumating ang mga kaaway niya para gantihan siya? Saan tayo tatagal niyan? Sa lagay ng Tiananmen sekta natin ngayon. Kahit hindi natin siya iligtas, hindi rin naman tayo tatagal ng matagal. Noon, gusto ko sanang mag-recruit ng ilang mga disipulo para punan ang mga kakulangan sa yaman ng sekta. Sino ang mag-aakala na ang matatanggap ko ay puro palpak na palamuti? Isang buwan na ang lumipas. Wala ni isang nakakapasok sa pagsasanay. Ano na ang gagawin natin ngayon? Noong pinakasalan mo ako, nangako kang bubuhayin mo ang Tiananmen sekta. Si Aoyan, hindi sa ayaw kong buhayin muli ang Tiananmen sekta. Talagang wala na akong magagawa. Noong dumating ako sa Tiananmen sekta 20 taon na ang nakalipas. Ang nakakatandang tagapangalaga ay nakasalalay pa sana ngayon. Mula nang kubkubin kami ng 8 malalaking sekta. Lahat ng nakakatandang tagapangalaga ay namatay sa labanan. Ang mga nakakatandang kasapi ng sekta at mga disipulo ay nagsipaglayas din. Ngayon sa buong Tiananmen sekta, kaming 4 na lang ang may kakayahang mag-cultivate. Paano mo aasahang bubuhayin ko ang Tiananmen sekta? Gusto mo bang sabihin kong ibigay na lang sa kanila ang tabak ng Tiananmen at tapos ang usapan? Hayaan silang magbangayan sa pagitan ng 8 sekta. Imposible, maliban na lang kung patay na ako. Kung hindi, walang makakaagaw ng tabak ng Tiananmen mula sa akin. Ay, Lian daw. Ganyan talaga ang ugali ni Xiaoyan. Yuan Liu, wag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Yuan Dongman tungkol sa tabak ng Tiananmen. Yuan Dongman kung talagang gusto mong ibigay. Yuan Dongman, ibigay mo na lang. Yuan Dongman sa kasalukuyang sitwasyon. Yuan Dongman, kahit may proteksyon na pormasyon ang tabak ng Tiananmen, hindi rin natin ito mapipigilan. Dongman, bantayan mo siya rito. Ako muna ang pupunta para aliwin ang iyong ina.